Halika na. Ayoko nga. Halika na. Ayoko nga. Aray, ayoko nga eh. Halika na kasi. Ayoko nga. Bakit ba ayaw mo pumasok sa loob? Eh kasi nga mahal dyan eh. Bakit ka naman kakabahan sa gastos? Alam mo ba, na-accredited na ang The Med Club sa HMO at PhilHealth natin. Kaya tara na, balik ka na. Pumasok sa loob. Ayan, mauna ka. Madami din silang mga test dito. Tulad ng X-ray, cardio, body profiling machine, blood extraction, audiometry station, blood testing, eye examination, at madami pang iba. At ang bagay pa lang si Iyong! 담긴 수뇌보가 있어 따스한 꽃말을 전해주고파 한 송이 들고서 내게 가는데 Jowa! Ano ba yun? Gutom na ako. Oh. O, di ba? At least nalaman natin na healthy tayo. Oo nga eh. Akala mo lang, mahal sa The Med Club kasi mukha siyang sosyal. Pero ang totoo, mahal kita. Jowa! Ang sarap. Hindi na ako lagi magpapatest. Dapat. Ang sarap. Ay! Previously on Tora Family Reality Show. Aray, sandali na yung cellphone ko. Sandali, ala. Anong secret nyo? Anong secret yon? Hindi ko ako nag-iba. Bakit nagloloko ang partner? Isa lang sagot dyan, putang ina kasi hindi sila marunong makontento! Back to school na po ako, kaya pinayagan po ako ni Mami magpa-butterfly haircut. Para po, mas mabilis po matuyo yung hair ko sa umaga at hindi po ako malate sa school. Sakto, no? Di ba po kasi naliligo yan eh. Sakto po. Thank you po sa pagliligo po ng ulo niya. Yun, nasampuan din. Po kasi siya mahilig mag-shampoo eh, kaya... Pakit kusot-kusot na lang po yung anit. Yan. Parang feeling ko anak okay na ito ng paggupit. After niya na tayo. Relax na eh. Yun. Anit eh. Yung bandang taas po, dito po. Wow! Yan, yan. Sige, medyo kahit mga 1 hour po yung pag...
Ganda. Yan. Okay, upo ka muna ba? Ganito yung gusto mong bangs ko. Ganun. Oh, di ba? Ang mahaba. Anak, parang ano. Ganun pa din, pero Nag-style lang. nag-style, nag-evolve. Parang ganun. Ganda. Para kay daddy, ha? Ready ka na kay mami? Yes, hindi pa. Hindi yan. Magugustuhan ni mami yan. Mami. Okay siya? Hindi yan yung dulo? Hindi po. Ganyan pa rin kahaba. Hindi ko pinagupitan. Sinabi ko kahit bawasan bawal. Talagan mo nga. Okay. Okay siya. Ganda? Okay. Ganda. Okay, safe ako. Totoo ba? Maganda. Yeah. Thank you po. Ganda. Thank you, Mami. Nakakatakot naman. Bakit si Mami sumundo sa akin sa school? Uwi na! Uwi na! Uwi na! Ano, Tyronia? Ano ba ako? Ha? Tyronia! Mami! Hi, Mami! Hi! Hello po, Ate May. Hi, Rayla. Kamusta ang first day at ang last day sa school? Ha? Bakit last day? Ha? Bakit last day? Wala lang, last day mo na. Bakit last day Face ko to na? face, di ba? Last day mo na ng first day. Ah, okay po. Kasi bukas second day ni. Ah, okay. Oo. Okay, Papi, kasi di po kiniklear. Hindi ko ma-clear eh. Hindi ko mahirap ma-clear. Palagi ko kasing joke kay Tyronia na last day na niya, napapasa sa school. Pero wala naman kasi akong nakikitang dahilan para i-homeschool ko siya. Para magalit ako o hindi ako magtiwala sa kanya. Actually, nakuha na niya nung bakasyon yung card niya. Kung magsalita, para ano. Fourth quarter. Oh, nakita niya sa salamin. Kita pa ba? Ang hirap makita ng subject. Ay, ito na lang, ito na lang. Ayan, ayan, ayan. Dati nanginginig na ako. Wow, ah. Ano pa ba ito? Wow! Dati nasisik na. Anong tinitignan ko dito? Yung academic o yung conduct? Dati nandiyan na po nakalagay yun. Mhm. Patayin na ako dati. Okay. Okay, ikaw na. Okay po. So, okay ka naman. Dati tumaas yung grade ko. O, diba? Ang unang kulit mo eh. Sabi ko sa'yo kan kalma ka lang eh. Tumaas grades ko. Mataas naman yung grades. Kaya, happy mommy din ako. Kaya tuloy-tuloy lang ang face-to-face na pasok tayo niya sa school. Lab? Ay, ganyan pala nag-drive si Daddy Lab kanina, Lab. Paano nag-drive sila? Ay, Ang dami dumadaan nag-distract. natutuwa siya sa mga dumadaan na tao. Ganun po. Natutuwa siya kasi, ay, nubira lang siya makakita ng ibang tao. Sino sila? First time ni Lab susunduin ang ate niya sa school. Hindi alam ni Tyronia nag-aantay sa si Lab. May nag-aantay sa kanyang cute. Naalala ko dati nung buntis ako. Sinusundo natin si Tyronia nung buntis ako. Tapos sabi ko, one day may kasama na tayong maliit na magsusundo sa kanya. Ano yun? Ito yung first sundo ni Lab sa kanya, di ba? Ito yun, di ba? First person doon mo, tapos may ganyan mukha mo. Nag-allergy. Bawal pala sa itlog si Lab. Oo, wag mo Ilaw yun. Tagal naman ni Ate Lab na ho. Oras na ba? Naiinit na siya. Ang tagal lumabas si Tyronia ng school. Ang kulit-kulit na ni Lab sa kotse. Bored na siya, Day. Ayun, kailangan may hawak na. Punyeta, binato lang. Binato ng bata. Diyos ko po. Ang tenga ni Bado?
Hindi siya dadaan. Hindi makikita. Tago tayo. Ay. Hi, love! Love, sinanda mo si ate! Hi, my love! Hello. Hello, mama. Hala! Gusto ko tayo yakapin, love, kaso hindi pa malinis si ate. May playground na kami sa third floor! Ay! Bang! Happy naman mo si Bebang. Dong, o Bebang. Peer! Si Bebang nakakatayo-tayo na, pero di pa nakakalakad ng todo. Eh, napansin ko gusto niya ng fries. Sige, abutin mo, Bebang. Ay, wala na nga. Wala na, hindi na pagkain. Basura na yan. Oh. Ay, hindi! Wala nang pagkain, bang. Basura na yun, oh. Oh, wala na. Ay, hindi. Fries na lang. Ito, fries. Oh, ayan, fries. Ayan, fries. Yay! Gutom nga siya. Gagalit yan. Ay, naku, nasabog na. Sige na. Ibigay mo daw. Okay. Peer na lang, Peer. Di ako na yun. Wala na, tinago na. Dali. Lakarin mo. Para sa fries. Para sa french fries, anak. Para sa french fries. Maglalakad siya. Yeah! Matagal-tagal na rin mula nung naging strict ako sa mga house rules namin. Especially sa mga bata. And paunti-unti, may nakikita naman akong pagbabago. Good morning, Dong. Hi. Eat na. Wow. Ay. Wow. Good job. You're using the spoon now. Careful. Ay, very good. Ang dami. Yay. Let's see nga. Very good ba yan mag-eat talaga? Big boy na ba yan? Ay, ang galing! Ay, wow! Kami eto, kung ano-ano ang trip namin sa Baler. Ginagawa kong Barbie ang jowa ko. Pero nagising na po. Oh, dilit na ng mata. Magmumula ko ng kaganto. Okay lang sa'yo? Ganyan kayo bibigyan ko school supplies? Halika na, nak. Tayo sa mall. Kinakahiya mo ba ako? Halika na, proud ka ba sa akin? Halika na, mag-mall tayo. Haga na, mall na kayo. Ganyan na kayo. Isang bagong gising. O, ginagawa niya ba? Ginagawa niya sa bibig. Ayaw niya sumama lang. Ayaw niya sumama for the first time. Bakit ayaw mo sumama? Dati mo yan. Mag-smile naman. Ayaw mo sumama sa dati mo? Sa mami mo gustong sumama. Sa mami, oo. Sa mami niyan gustong sumama, oo. Ito na. Ay, huwag magagalit. Haba. OA na. Ito na. Kunin na kita? Ito na sila. Halika na. Kunin na kita? Wow. Dito ka, dali, tigyan mo ko sasama to sa'yo. Naka-normal clothes ka na.
Eh, si mama naman, ayaw niya nakapambabae. Ayaw mo nakapambabae si daddy mo. Ayaw mo. Wait lang, te. Titingin ka kati dyan. Tingnan mo. Yung likod na. Grabe. Makanan. Makanan. Tatanin na yan. Ay, hindi pwede. Oh? Kiss daw, sabi nila. Kiss. Ay, sir. Ayoko na. Kinakausap ka niya. Ano sasabihin mo, love? Bakit hindi mo masabi? Kiss daw, kiss. Eto pa, anak. Oh, sige, sige. Hi. Oh. Yung kabitit! Then, you say it. Shut your ears. Your ears. Make them wiggle. What does the fox say? That's a raccoon. Raccoon. He did that. He said that. Okay, again. Pero di ba mas happy ka kay Tita Papi pag dumadalaw siya sa'yo lang. Pero, sa akin naman lagi sumasama si Lab. Ay, ayoko pala magbuhat. Ayoko magbuhat. Ayoko pala magbuhat. Ayoko pala talaga magbuhat. Ayoko na. Yay! Binuhat na yan ng mami. Let's go! Gusto mo talaga sa akin. Let's go! Let's go! Gusto mo sa mami. Babay na! Wala, balik tuloy sila. Pinatuloy mo yun. Huwag din daw mo lang. Balak daw kayo. Ayaw niya. Kunin mo nga lang. Kunin mo lang. Kunin mo agad yan. Pinapakupok na ako na hindi mo pinalo. Masama ka sa mami? Masama ko talaga. Nagsawa ka na sa mga ibang mami mo? Ang masasabi ko lang, wala pa rin talagang mas kakabog sa first word ni Lab. Dada! Ano na ba dada? Yun ang first word niya. Dada. Daddy.
Dada talaga. Daddy. Hindi na? Sabi niya? Nabisuan nila ate, kanina pa sa pagkamamakot ako. Dad. Oh, ganun siya. Ay, ito, sakto. Ito. Kanina pa to sir nagdadada. Tapos may nasabi siyang Oo. Sige na, ulitin mo na. Ano yun, oh? Nandiyan na si daddy mo. Wala, babay na. Okay na sana. Nagdada na siya. Kaya lang, merong kasunod na salita. Tapos sinasabi ko doon, daddy! Sabi niya. Daddy! Nabisuan namin. Promise, narinig ko rin, daddy! Sabi niya. Tawa ako. Hindi, Mami. Hindi, Mama. Dada, hindi na namin eh. First word niya. I'm sorry. No. Mano ako. Ano first word mo, love? Dada, ito. Okay na yon. Sige, sa'yo na. Sa'yo na yan. Okay na akong hindi ako ang first word ni love. At least, hindi ako nadaba sa hagdan. Naman, nakaka-turn off ko naman siya. Anong base na? Nakaka-turn off ka naman. Wala. Gagawa mo. Okay lang? Waps, commercial muna. Gusto kong batiin ang aking pinakamamahal na dentist na si Dr. RFD ng Urban Smiles Dental Clinic ng happy birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday. Crack a smile, leave a Hindi lang kami sa bahay niya na intimate na invited sa kanyang birthday. Kasama din kami sa celebration niya sa Vice Comedy Bar. Ang daming bakla ngayon! Teka, sandali. Pero alam nyo ba, bawal kasi mag-video dun sa loob. Kaya papatikingin ko na lang kayo ng konting dahilan kung bakit ang saya-saya at bakit nakakatuwa na magpabalik-balik sa Vice Comedy Bar. Promise, punta kayo. Hindi sayang pera nyo. Okay, teka sandali. Medyo puputulin ko muna yung dapat na flow ng nangyari sa amin ngayong linggo na to para sa episode na to. May mga i-explain muna ako. Biglaan lang to. At nakikita nyo naman ang itsura ni Mami Oni. Nakikita nyo rin ang paligid ko. Ako po ay naglilipat ng bahay. Una, gusto kong explain. Nabigla kasi talaga ako na nag-post si Bea B na siya ay pregnant na po at maraming tatanong sa akin, Mami Oni, di ba close kayo? Buntis ba siya? Totoo ba yung issue? Totoo ba yung sinabi ni ganito, ni ganyan? It's not my story to tell, sabi ko nga, pero inantay ko na yung mismong tao, buhay niya yon, siya muna ang magkwento na nangyari sa kanya. Pero yes, nangyari po yon sa bahay ko. At ito yon. So, for the chika-chika kami. Ano pa nga ba? Hindi puro daldalan pag nagsama-sama. Diyos ko po. Nagsama-sama. Tony Fowler, Alex G, Bea Biz. So,
Alam mo yun? Andal na talaga, as in, puro bibig. Tapos sabi ko, uy Alex, alam mo ba si Bea, kanina umakit yan sa akin, sabi niya sa akin, 5 days daw siyang delay. Sabi ko nga mag-PT kaso ayaw niya. Tapos sabi ni Alex, ay nako Bea, hindi ka aalis, hindi. Andyan na yung PT, malapit na, hindi. Ayaw mo nang bumanga ka. Hindi ka ito bigla nang binabayad. Ayun na, jowa. Ano ko, free. Ito na, sakto. Ito na, pregnancy ah. Huli ko lang. Ate, 20-40 sa dalawang ate. Ate, kaya gusto. Ayun ako. Parang pa-positive yung takbo ko eh. Hindi, nakita ka lang kay Mikey. Si Mikey ko magaling dito. Hanggang sa ayun na. Umihi na po ulit si Bea at nag-PT. This time, kasama na po si Alex at si Tony sa CR. Pero, nung dumaan si Jowa sa harap namin, gets ko na talaga yung itsura niya eh. Parang may something. Sabi ko, itong dalawa kami doon sa Ginay. Asawa lang pala tayo. Lesson. Tama kasi na. Sila mo yung ang dami ko na ng PT. Nakasakay na sa rin si Mikey sa ganyan. Sige. Sabi ni Jowa, ay nako baka error lang. Para ma-make sure natin, tubig ka muna ulit Bea at mag-antay tayo ng ilang minuto pa. Parang may anak ako dito si Alex, talagang nakakulang tigil sa ano eh. Paint line pa siya. So, gumagawa ka pa lang ng konting HCG. Nagkakagulo na nun. At ang sabi ni Alex, nako Bea, si Mikey magaling ang tumingin ng pregnancy test talaga. Dahil sa dami na experience nila, kaya ayun na. Hindi kasi yung linya na yan, kahit na anong gawin mo kung hindi ka, wala lalabas na linya. Yes. Typically, native or pregnant, even if the line is very... Actually, ganun kami kay Carlo. Hindi ko sa'yo, 50. Kaya sabi ko sa'yo kanina ng Jessica, 50, hindi ko salaman, hindi na ako. Tapos habang patagal ng patagal, di Oo, na ano yan. Kasi madali na yung... Kasi alam mo, nagiging dalawa yan. Kasi sobrang binaga mo. Pero kami, ang ano kasi dahil... Ang coping ka ba? Hindi pa naman malabas. Wala pa. Wala pa. Lalabas na after mga 3 weeks yung mga symptoms niya. Pero kung may time natin muna umabot. Pero the fact na ganyan kaaga, may luminya na. Wala ko dito, ang dami na pinag-aralan ko pregnancy test. Na-feel ko lang talaga kanito. Actually, ito pala yung pakiramdam ng nanay. Tayo mo mag-taking ah. Kanang uminom, huwag ka nang maglanto, food. Huwag ka muna uminom na yun. Pero, to be honest, at edad mo 22. Jowa ilang PT yan? Dalawa, tatlo? Tatlo. Nagulat po ako na bigla pong umakyat si Ate Bea sa kwarto ko. At worried na worried po siya. Yes po. Hello, Ate Bea. Sige po. Happy birthday. I just play Roblox. Kasi tayo. It's what they said. I'm not sure. It's just like very positive. Yeah. Very positive. I'm gonna try now. Today? Yeah. You try the best one here. Kasi like wala kang bakit. So ano po ito? Sabi mo nito. Bibilis ko sexual Ate Bea. Hindi ba? Kasi kaya ko ito. Sabi ko malulugit sa liyo ni Tyrone niya. I just want to capture this moment. Actually, i-document para meron ako. So,
So, how are you feeling? Magmalay detector natin. Eto, ikaw, ano feel mo? Ako po, sobrang dami kong nararamdaman. Kamusta na ang rich tita? Ang single rich tita? Oh my God, umiiyak na naman siya. Hindi pa kay Bea, sa pamangkin mo pa. Oh, di ba? Ay, sorry. Buntis ka ba? O ikaw ba ang buntis? Ikaw iyak. Alam mo, Blight, delikado kapag nabuntis. Sobrang emotional. Oo, emotional to si Blight. Baka paglakad mo, Ganito kasi yan. Sa pangalawang test kasi ni Bea, isa parang sobrang light lang talaga kasi na pangalawang linya. Pero super light. Yung parang may mali lang talaga sa PT. Parang nasobrahan lang sa ihi. Parang ganun. Kaya sabi namin ni Alex, o sige, try natin. Yung kay Alex yan, hindi yan buntis ha. O sige, try natin. Kunin natin yung pangatlong PT. Para pag nag-PT si Alex at negative yan, mapagko-compare. In-upload ko to. Para kumita yung Guys, test mo. para with picture. Na. Okay. O, dito ka. 1, 2, 3, go. Meron. Yan, nakikita ko na. Wala po eh. Wala po ulit yung isa. Ay, nakita mo ba? Ayan o. Baka ano kasi chip siya. Hindi. Kahit ano yan, kahit pamahalin or chip yan, pag may malabong isa. Siguro, gusto pakitaan kita na siguro 2 days ka palang, ako iihi. Pakita ko sa'yo. Asan na yung top na isa? Hindi ko alam. Hindi, binigay ko. Wala pa. Kita nga, makuha ko ng PT para kay Alex. Para may top. Pero huwakan mo yun sa'yo. Baka mamaya mag-expect ko, ay, positive ako. Yan na, nakikita mo. Pero the fact na sabi ni Mikey, umaano na yan dyan. Ibig sabihin nun, meron ka na. Tsaka sa panahon ngayon, ang daming hindi nabubuntis. So, ano ka na dyan? God is good ka na. Yeah, I can see that too. Oh. Yan. Hindi na kailangan dalawa na eh. Yan na oh. Tapos na ganun din. Oh, ay, sa akin nila. Tapos ako na pag-upload. Buntik si Alex G at si Bea B. Oh, ang dilaw ng ihihi ko. Sandali, asa na yun? Oh, ito ba? Clear to. Wakan mo yun sa'yo, baka mamaya mag-expect pa kami ni Mikey. Perfect lang! Hindi na pala yun. Ito ba? Ito, clear yan. Clear. Oh, wait lang. Wala tayo excited. Exciting, value mo naman. Mag-discuss mo. Kaka-mens ko lang din. Oo. 6 days ago. Pero malabo to kasi nagkaka-sex lang namin. Pati nga. Kahapon na kami nag-sex. Meron talaga. Pa-blood test ka na kung gusto mong sure ka. Tomorrow, makikita mo na yan na you're pregnant. Kontakan ko rin agad si Doctor. Parang seriously din siya. Oo. Tigas na nakutok mo sa ear ko na to. O, patingin? Wala. Wala? Oo, ayan o. Tignan mo yung piti niya o. Wala talagang, ayan o. Wala kahit na ano. Umiyak. Pero yun yung point ko. Gets mo, wala yung kay Alex. So, ayan o. Kapag Mamaya, i-compare mo, nag-gets mo. Tanginan, lakas talaga ng instinct ko. Wala na, feel ko lang na mag-feel. Hindi, siguro 2 days pa lang to. Huwag mo na kunan yung akin kasi pag kinunay yung baka mamakita pa niya. Tinan mo yung isa, hindi naman. Oh, tinan mo difference, oh. Kulit mo na, oh. Ang layo talaga. Wala talaga yung kay Alex. Nabuntis ka. I want to hug you. I love you. 2 na yan. Twice na yan. Hindi pa man sure na pero strong na. Siguro ano yung baby mo ngayon? Ano? Dahil pinag-aaralan ko yan. Pa-plan pa lang yan. Alam ako yung buntis. Ako yung naiiyak. Are you okay? Hindi. Oo. Bendito ka na naman. Hindi yan ano. Hindi pa sure, pero andun na tayo Hindi. sa mas malapit sa mas... Buntis ka. The fact na may HCG ka sa katawan mo, it's the hormone ng pregnancy. So, you're probably mga 3 days. Ako. Mag-check ka bukas, padark ng padark yan. So, let it out kesa ano ka. Okay ka lang, ano na feel mo?
Na-overwhelmed. Kanina ba hindi mo nakita? O yan na, kitang-kita na. Dalawa na yan. Pregnant. Congratulations, Mami Bea. You're next, ate. Huwag mo na ako isipin mo ikaw. Diba? Okay. It's okay, diba? Magiging mami ka na din. Baby girl mo pa ako. Ay, ang kainin ko yun. Kasi malandi kong baby. It's okay. Magiging magaling kang mami. Nagpa-sex ka tapos baby girl. Baby girl, Magiging magaling kang mami. Naniniwala ako. Tsaka binigyan ka ni Lord ng family. Kapalit siguro ng mami at daddy mo. Diba? Ang pinakamaganda dito, si Alex siya naging sampula lang, hindi buntis. Kaya nga eh. Sabi ko kay Mikey, buntis nga, bakit? Mike! Buntis nga siya. Kaya nga. Oo. I'm so scared. Oo, alam ko. Natatakad ka. Honestly, I'm still not processing it. Oo. Alam ko. Parang hindi mo pa siya ma-absorb talaga. Nakita pero, mo na yung difference? Tiga mo, ayun yung difference, so... Meron talaga, may line talaga. Mas malinaw. Siguro 2 days, 3 days pa lang. Oo, mas... Pag mas lalo pa yan mag-determ. Sure, yan, dalawa na eh. Huwag mo na ibigay sa kanya ihi ko. Dalawa pa na ngayon. Congratulations! Congrats! Blessing ni Lord yan. Hindi yun basta-basta. Blessing! Mas malar. Nakikita niya, I can see it na. Oo, alam ko na nakatakot talaga. Itong nangyayari na to ay hindi ko i-upload unless uploaded na sa YouTube channel ni Bea Bores. Kumbaga ako, nag-fill up lang ako ng stories na nangyari dito sa bahay. And sobrang sayo ko na na-document ko to, kahit konti-konti lang, pitik-pitik lang. Kasi dito nangyari sa bahay and this is very magical. At naniniwala ako na it's her story to tell. But I am also happy na I'm part of that story. Kaya yung part ng story na to ay share ko dito. Kaya kung gusto nyo mapanood yan, ay mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel ni Bea Bores. Bakit ka daw talaga? Nakita mo na yung difference? Tiga mo, ayun yung difference. So, siguro 2 days, 3 days pa lang. Pag mas lalo pa yan mag-determ. Sure, yan, dalawa na eh. Huwag mo ibigay sa kanya ihi ko. Dalawa na. Congratulations! Blessing ni Lord yan. Hindi yun basta-basta. Pick-up sa din mo. Yeah. Blessing! Mas madark na. Nakikita niya. I can see it na. Kita-kita mo. Ngayon, pag kailangan mo na kausap, nandito kami. Si Alex, ang dami alam yan. Medical, shit, alam niya yan. Ako, sa mga siblings, sa nanay, habang lumalaki sa mo, dito kami. And i-make sure mo lang na safe ka na sa travel ka. Kasi New York, malayo yun. Baka mamaya, sa travel mo na yan, wala ka ng baby. So, kailangan mo ng card. Doctor will allow you na mag-travel. Sabihin, hindi ka kaya pa, pwede pa, bigyan lang sa niyo. Si Doctor na ba uli yan? Sabi ko sa uli niya. Uli mo si Doctor? Malapit lang yun, magaling. Isipin mo lang, isipin mo is, ano mo yung baby. Concern mo is yung baby. Kasi mamaya pag uwi mo, mapipil mo na yan. Unti-unti mo mapipil na, sis, pregnant ako, magkakaroon ka ng attachment. Promise. Ako ganyan nung, ayaw, first time namin. Pero after 1 week, buntis ako. Di ba? Ano mo, kahit hindi ko naman ako. Check ni Mikey, hindi naman na, ay, ako parang 4 weeks. Grabe, pang kabuwanan na yung ate yung asawa. So, dun mo magugulat, magkakaroon ka na ng attachment. Kasi hindi alagaan mo. Sorry, pero hindi na tungkol sa'yo. Tungkol na sa baby. Sa sarili mo, okay na nasa loob naman self ng baby. Ito na lang isipin mo, di ba, usap ka sa sarili mo, siya dapat maging cool mama ko at maging magandang mama ko. Dapat ang baby ko cute. So, dapat alagaan ko sarili ko. Oo, yun ang isipin mo. As personal mo na lang yan, dapat cute ko kasi pagpawin ko, patay ako. Ang salita ko naman yan. Naka-healthy. Ganun na lang isipin mo kung hindi ka pa ready maging nanay. Kasi kabiyak ko na ito forever. Kasi kapag kainin natin, Kasama ka na sa bahay, baka siya talaga mga yun na lang yun eh. Laging parang kay baby. Mahubi mo na parang may nagkulas ng pasan, nanunod ako ng lahat para sa baby. Pero yan ang sensado. Mura mo lang gusto ko. Mura mo lang siya sa bahay. Pag-din ka sa akin. Bye-bye. Ay po, hindi mo lang. Ano sa baby? Ungatan mo yung Talk mo kanina. Bye, ate! Wait.
Pag-pray ka, bebe. Bato mo ano yan? Pag-pray ka. Baka ikaw na, you're gonna be a cute. Oh, cute mommy. Naniniwala ako na magiging mabuti kang ina, Bea B. Sobrang excited na ako para sa'yo. Basta dito lang si Mami Oni pag may mga tanong ka. Dito lang ako para umalalay. Alam mo yan. Alam na alam mo yan. Sumunod naman ay kine-question ako bakit daw naging ganon ang attitude ko sa Showtime. Dahil, si Mikay. Ito naman ang nangyari. We have a TV guesting today on Showtime. Me, Kuya Vince, and Ate Tony. Try, sila po kami. Lumakbo lang po siya. Hindi ko ayos ko naka-block pa siya. Kasi lang po ako nasabi yan eh. But there was a sudden change before the noontime live. Dalawa na kami ni Vince? Yung isa po namin mo. Hindi po talaga siya nakaayos eh. Papaayusan ko siya. Ngayon. Ganyan po din na damit? Okay lang yung damit. Or do may wardrobe? May wardrobe din kami. Ganun gagawin yung makeup sa mukha? Explain ko na muna sa kanila. Explain ko na po yung They mechanics. changed that they cannot like translate it into English. Diba, it's better than if you're gonna look bobo on the 30 seconds, Yeah. Because I don't know Tagalog. Yeah, because you don't know Tagalog. Ang natin ito yung sinasabi ko kay Megan eh. Ang sinasabi ko kasi, di ba, pumunta ka ng ABS-CBN, kasi sabi mo sa GMA ito ume-ere, puta mag-ayos ka naman ng damit. Tika mo, biglaan, siya ngayon, di ba? Ang ano ko lang naman kasi, sinasabi ng mga tao, Story Power nga, baduy, putang ina, baduy pala ako eh, pero maayos akong tignan. Hindi naman to pa stylan na kailangan ng super may stylist ka. Ang point na kailangan maayos ka. Si Mikay nakapambahay na naman. This is what we're talking about. She always like ani. Doesn't look presentable all the time. This also happened to us in Umagang Kay Ganda. Umagang Kay Ganda, or Unang Hirit. Unang hirit. Unang hirit. And then, when they were like interviewing me, kinuha Mikay because she's the fine dining restaurant. And then they showed Mikay and I'm like, put some lip tint, put something like that. And then I told her, after that guesting, Mick, next time you're with me, you're also a social media artist, please put some like Light makeup. Light makeup or like your dress, like present. Because you can never tell. You can never tell. I told that to her. Like, how many months ago? Just 3 months ago. And then she's like, again, she's like, it's like this. Alam mo, ate, She doesn't deserve to be famous if she's If you're not gonna take care of what I have given you, do you know how many people wants to be a content creator here in the Philippines? How many people wants to have a big supporter like me? Like a guidance for this Diba? There are like so many people like, Mami Oni, adapt me. Sometimes I also want to be famous, I also want to be like this and that. And she's wasting it, baby daddy. She's wasting it eh. What is like a little time, diba? That she's just gonna put like make up. She have the budget for that. Ito yung sinasabi ko eh. I'm just gonna speak in Tagalog so I can express more. Ito yung sinasabi ko eh. Diba? Gusto ko siyang maging ready, maging mahal. At least pag inano siya, ready siya. Like, andyan ka sa tabi. Siyempre pagkatabi kita, mapapansin ka. Diba? Ito yung punto ko. Hindi naman ako yung magmumukhang tangay siya eh. Yun nga yung naiinis ako sa puso ko eh. Hindi ko matiis na magmumukhang tanga yung taong inalagaan ko, pina-opera ko, pinaganda ko, tinuturuan ko, tapos lagi siyang ganyan. Like parang nasa isip ko, parang tangin na taon na namin sobrang waste of time na talaga nitong ginagawa ko. Mag-alaga na lang ako ng iba, mag-ampo na lang ako ng iba, baka sakaling hindi sayakin yung ano ko. And you know, all the Tora family that I made famous, they are all money machine. They can work, they have their own names, but I made sure that everyone that is not with me, they can make money. But she can make more because she needs more. She wants more. I just realized how lazy Ate Mikay is. She's very lazy. She doesn't want to be a star. I really have to accept. But if you're gonna ask her, she's gonna say, no, I want to be somebody, I want to be like this, I want to be like that. Honestly, baby daddy, I'm stunning. For me, I'm stunning because I'm like... Ate, ewan ko sa medyas na itim na may Elving chinelas. Alam mo, Tony, kahit anong gawin ko, whatever. I look different eh. Different. Ate, isa ka din. Buntis ka lang. Tinitindi ka. You're pregnant, okay? Tinitindi ko na lang. I'm stunning! Girl, you're so beautiful.
Nagets din naman, pwede rin namang mag-adjust yung show para kay Landon. Kaso, ang problema kasi ay August 1. At tuwing Agosto kasi, ay ginugunita namin ang buwan ng wika. It's our national language month. Napakahusay mo. Ang buwan ng wika po ay lahat tungkol sa pagiging Pilipino. So, mga salita ay mga Tagalog. Basta, more on about sa mga Pilipino. Ganun. Pero okay lang yan. Marami pa naman mga opportunities, marami pang mga darating pang blessings. Kamusta ang Toro family? Okay naman po. Nagkakainisan kami umaga pero okay naman kami. Kaya naman may issue silang dalawa eh. Talaga ba? Kasi bigay na ka pang bahay. So, ceasefire kayo ngayon o ceasefire muna? Sa commercial break na itutuloy. Abangan na sa upload. Toro family din. Mukha kang Toro, eh. Sorry, maganda ako. Pero hindi lahat ng miyembro mo. Kami mo, medyo kawigin kayo. Para kayo mag-ina. Actually, mukhang mag-awit talaga kami. Maganda si Mikay. Nagkakalayo lang kami sa amoy. Sa'yo galing. Pero hindi ang dami fans niyan si Mikay. Yes! Papanin sa kanila. Mukha siya Indiana. Ako Indiana rin yan. Para sa mga hindi nakakaalam, monetize na po ang pag-upload ng photo sa Facebook. Kaya, bukod sa gusto kong pumera, ay dapat naman talaga nag-picture ka ng sarili mo, di ba? I-normalize na po natin ang pag-picture at pag-selfie sa ating mga sarili. Sa araw-araw na dadaan sa buhay mo. Tandaan mo, ito ang pinaka-fresh at pinaka-batang version mo. Kaya hayaan mo silang mabwisit na puro pagbubuka mo. Yung mga ina-upload mo. Eh, putang ina, Facebook mo yan. Pangalan mo nga yung andun, di ba? Tanga ka ba? Alam nga naman kapitbahay nyo. Kaya it's a sign, picturean mo na yung sarili mo at i-upload mo. At kung may budget ka, magpa-photoshoot ka, be. Hindi ka makapili sa dami. Eh di maya't maya ka mag-upload. Ano naman? Kung ayaw nila, eh di unfriend ka nila. Sinong nawalan? Eh di ikaw, nawalan ka ng mga peking kaibigan na irita sa pagmumukha mo. Yun lang yun. You're welcome. Mwah. Hindi ko to pwedeng palalampasin. Ano na? Hindi mo pwedeng hindi ako mabad trip sa'yo. Hindi pwedeng hindi kita pagalitan. O, ito na naman tayo. Tingnan na naman yan. Ganyan na naman. Sobrang ano na naman. Talagang parang sincere na nakikinig na naman ng putang ina. Ano pa nga ba? Eh di pagalit na naman si OA. Di ba? Pinagsabihan kita sa unang hirit. Di ba pinagsabihan na kita? O bakit tayo paulit-ulit? Bakit tayo kailangan paulit-ulit, Mikay? Hindi mo ba tanggap ng Toro family ka? Hindi mo ba alam na naka-reality show tayo? Nakilala ka ng mga tao? So ano? Innocent eyes? Tingin na ganyan? Para kanyari kawawa ulit? Biktima ulit? Nakakapagod pa ulit-ulit ako. Hindi mo naisip yung putang inang eye bags mo? O sumagot ka, putang ina! Sorry po. Hindi, wag ka mag-sorry sa akin. Ilaban mo kung bakit ka tamad. Kasi ginawa ko na yung part ko eh. Pinaratoke na kita. Pinasikat na kita. Ano pa bang gusto mo? Tang-ina, ano pa mga head start ang gusto mo, kinang-ina? Gusto mo ng part 2? O, tayo ay nasa noontime show. Dapat po ang damit ay makulay. Dapat po tayo ay handa. Tayo ay nasa ABS-CBN Collab GMA. Dapat tayo po ay maayos tignan, kaaya-ayang tignan, masayang tignan, kinang-ina, naka-all black ka, nakapambahay ka. Baka pwede ako magreklamo kasi pinagsabihan kita. Mikay, mag-ayos ka pag nasama ka sa akin. Kasi yung mga kasama ko, pinapansin. At saka sikat ka din, kinang-ina. Ano ba? Gusto mo makiusap pa ngayon yan? Follow ko lahat ng tao. Kalimutan ka nila. Nakakapagod kasi, Mick. Hindi ko kasi maiwasan na putang ina. Ayokong lagi kang mukhang tanga. Ang hirap kasing iwasan nun. Migay, honestly, Migay, ngayon ko lang nakita. Alagi yan. Eto pala yun. Tapos titingin lang siyang ganyan. Sorry.
Kakampihan kita sa lahat, Migay, pero nakakaputang ina ka talaga ngayon. Ngayon ko talaga masasabi, inis na inis ako sa'yo. Sabi ko, putang ina. Sinabihan kita kanina, diba? Ang sagot mo sa akin, hindi ka naman, oo nga naman. Sa isip ko, syempre, tatanggapin ko lang yung sasabihin mo eh. Kasi pero lagi kang ani. Okay lang naman, ate. Hindi, Tony, hindi na ganun. Hindi na pwede yun. Hindi na pwedeng okay lang yun. Hindi na, lagi mo siyang kasama eh. Hindi nga. Huwag mo na siyang bigyan ng ganun. Niya, kung hindi ko siya pinagsabihan. Pero pinagsabihan kita, Mikay. Kapag kasama kita, putang ina mag-ayos ka. Kasi ayoko nga sabihan ka ng mukha kang maasim. Ang itim-itim mo, ang dugyot mo. Mukha ka babantot. Putang ina. Hindi. Ang nasasaktan kasi nag-effort. Ako yung nagpagod sa'yo. Hindi ka rin ba nasaktan nung pinagawa yung ilong mo? Yung binibiel ka, di ba naiyak-iyak ka din? Hindi po pwede na sa kanya, Tony, yung ano, yung hindi ka naman hindi ka naman kasali sa show. Hindi ka naman, kaya nga, pinagsabihan ko, ate, pinuulit ko makulit ka rin eh. Okay nga yun kung hindi ko siya pinagsabihan. Pero unang hirit pa lang, pinagsabihan ko na yan. Pinagsabihan ko na siya. Sabihin ng mga tao, okay naman yung damit, ayos naman eh. Okay na yung damit, pero hindi ka nag-stand out. Alam mo ba kung ilang milyon ang ginagastos sa production ng Showtime para lang makapagpasaya ng tao? Ilang tao nagasayang ng oras para manood ng live show? Tapos papakitaan mo ng ganun? This is not the first time this has happened. Pwede akong sabihan nyo kung okay kung hindi siya nangyari before. Hindi mo pwedeng, hindi ako handa eh. Ulol ang totoong buhay, ang realidad, ang buhay talaga babago-bago, kailangan handa ka, kaya mag-adapt. Hindi kasi kami maaasahan, Mikay, ako si Papi. Hindi kami talaga maaasahan. Kahit buntis, kahit hindi kayo buntis, ano kayo lagi ko siya salang? Paano si Mikay walang growth? Binibigyan mo nga ng growth pero hindi niya nga mapanindigan yung pag-aayos. Tinatamad. Yun ang punto ko, tamad mag-ayos. Hanggang ngayon, tangina, ang hirap ng ganyan. Yung makeup ayaw kumapit sa mukha mo. Pati sa interview, ganun parang sinuntok ni Manny Pacquiao. Pero ang hirap eh. Hindi mo kailangan mo sobrang maging maganda. Ang gusto ko lang maayos kang tignan. Ang hirap maging concern. Ending ako lalaitin ng tao, baduy ka naman, baduy. Putang ina kung baduy ako, pero maganda ako, tsaka maayos akong tignan. Hindi ako maasim. Hindi ako nakapambahay, pinaghandaan ko pa rin kabaduyan ko para sa inyo. Ang nagmumukha kasi maasim sa'yo, Mikay, naka-black ka. Tantanan mo na kasi. Ate, mali kasi talaga ang black sa ano. Wala naman sana magiging problema eh sa noon time. Bawal kasi talaga yon. Kasi nga happy colors, tanghali, ganun talaga kasi yon. Pero ang punto ko, tayo na. Sana man ako ng all black kayo maayos. Kung pinili niya mag all black, may pera naman. Magkano lang ba ang damit? Hindi naman isa problema sa damit, hindi talaga siya marunong mamili. Hindi ka naman na makakapili. Kailangan mo na talagang aralin mag-isa mo, Mikay, kung ano yung babagay sa'yo. Kasi alam mo yung shape ng katawan mo. Di ba V-cut ka? Triangle ba yun? Basta. Wala na ano yung photo mo dyan. Dahil bravo nga yung katawan mo, be. Ang laki nga ng braso mo dahil nilamon mo yan. Ngayon lumamon ka, harapin mo. Ako hinaharap ko, lumamon ako. Taba-taba ko ngayon eh. Nakakapagod magbunga nga, tas tahimik ka lang dyan. Mag-sorry ka lang, paulit-ulit-ulit. Mukha ka lang kanino dyan, tang ina. Guy, ayaw mo ba yung opportunities na nabibigay sa'yo? Gusto ko, te. Kaya hindi mo gusto. Sumasagot, te. Kasi alam kong pinagsabihan na niya ako, kaya nga kasalanan. Bakit ganun yung itsura mo ngayon? Kasi te, hinahayaan ko na lang siya kasi wala naman. Hindi, yung itsura mo ngayon. Dapat nagpunta ka, sumama ka sa Showtime na mag-glamorous ka din. Lagi ka na dapat glamorous. Kamali ko nga, kaya hindi na nga ako nagsasalita kasi nga pinagsabihan na niya ako. Hindi ka naman nakakarinig pa ng salita ko eh. Ngayon ko lang nasaksihan eh. Tapos yung vibe mo kanina, lugmok na lugmok ka, be. Saan ako tilog mo? Tignan mo yung mga video kung kuha ko dito. Nakaganyan ka oh, paumpisa na yung Showtime. Iyon yung sinasabi nila na bad vibes ka. Dapat tumalong-talong ka, italon mo yan, i-ano mo yung katawan mo, sasalang na kayo, okay po. Nakaganon ka lang. Hindi po pwedeng ganun. Ako pala, galigan natin guys ha, ako pa yung gumawa na putang ina. Kailangan mong mag-loosen up, like, okay, kailangan maiba yung vibe ko, kailangan maano. Ikaw nga magpaano kaya natin to niyang ilalaban ko to. Sige na, nakaayos na po ako pero ano, tara na, pasensya na, tara na, ganyan na. Wala kang pag ganun eh. Yung energy mo, Mikay, ang baba. Kailangan mo mamili ng energy na masaya ka kahit hindi. Pilitin mo. Hindi ka mukhang masaya kanina. Binibigyan ka na nga ng opportunity na nandun ka eh. Kahit na mukha ka napilitan eh. Gano'ng kadaming social media arts na naghihirap, putang ina, para makatungtong lang sa Showtime. Tapos andun ka lang, alam mo yun? Kailangan may energy ka na ano, nakikita ko sa mukha mo eh. Gets ko na nga, alam ko na nasa utak mo papagalitan ka ni Tony. Gets ko na yan, kapatid. Inaano ko nga kay Miguel. Alam ko nasa utak mo na yung papagalitan ako. Pero dapat ang nasa utak mo, yung pagbawi ng kalahati. Nandun ka na, nakapila ka na doon, nakaayos ka na, inayusan ka na.
Naka-ano ka kagad, yung naka-on ka kagad na ibang karakter ka, masaya kang nandun ka. Ihawa mo kami na maging masaya yung mga tao. Hindi putang ina, pare kayo pa i-comfort, kinang ina. Hindi ka pwedeng parang kang bulok na kamatis, sa totoo lang. Kailangan mong magpanggap kung hindi mo kaya yung emosyon mong nalulungkot ka kasi nag-iisip ka ng papagalitan ka mamaya ni Tony. Kailangan mong anuhin yung sarili mong hindi, mamaya ako naisipin yan. Alam mo ba, sabi ko na lang sakto, nakatutok ka doon kay Lebron. Sakto kayong dalawa. Anong joke sa Showtime Online yun? Sabi niya sa akin, alam mo yung joke ko kay Kuya Boy, hindi ka gwapuhan. Sorry, pero maganda ako. Sinagot niya sa akin, maganda ka, pero hindi lahat sa inyo. Hindi yung mga kasama mo. Hindi yung ibang kasama mo. Sorry, maganda ako. Pero hindi lahat ng miyembro mo. Hoy, maganda naman si Mikay. May supporters yan. Pero hindi ang dami ng fans niyan si Mikay. Hello po. Nap ka na lang, tapos pukin ng ina. Hi! Yun lang sinabi niya sa... Ano ka nakakaputang ina yun? Wala kang sapat. Dapat sumabat ka nung nandun ka, Toro family ka, ginaganon ka lang ng bakla. Kasi yung tapang mo ngayon. Hindi niya may ganun kasi nga wala kang confidence. Hindi niya may paano ka maging confident? Alam mo hindi ka handa. Sino hindi maganda sa amin, excuse me? Dapat gumanong ka. Ate, hindi mo nga mararamdaman na maganda kapag hindi ka naman kasi handa. At saka hindi mo ginagawang maganda sa sarili mo. Alam mo hindi mo in-effortan. Kaya alam mo maganda si Mikay kasi ako nag-effort. Oy Tony, bakit? Nakalabas naman yun sa nakalabas naman yun sa live ba? Yung Yung salita nung okay lang yun, yung salita nung bading, bakit? Di ba sinabi niya yun sa live? Oo. Hindi ilabas mo. Komedyante yun, te. Ba't nagulat talaga sa ganun? Pero gets mo yung inside ganun? Gets mo, hakaharap niya na yun hindi ka talaga gaganda sa paningin ng ibang tao pag ang ginagawa mo sa sarili mo, ginagawa mo mukhang tanga. Sorry to saya, kahit anong retoke mo, kahit anong simpleng bihis mo na nagsuklay ka lang, hanggat andun ka sa basic, hindi mo ginagawang ready ang sarili mo, hindi ka magiging confident, hindi ka talaga magiging maganda sa paningin ng ibang tao. At hindi ka papayag na gaganunin ka ng ibang tao? Hindi, at saka kung binadagol ka, makipagpartagulan ka lang din. Tangina, ganun ka lang, tahimik ka lang kasi alam mo mamaya pagkagalitan ka. Sabi ko sa'yo tayo, 'di ba? Kaya ito yung isa sa mga nilook forward ko na matapos na tong reality show na to, 'di ba? Kasi napapagod ako sa ganito. Hindi ako baka wala sa paulit-ulit na cycle na to. Nagkaroon tayo ng meeting dito, ate. Na hindi na natin nilabas sa reality show na tama na yung gantong issue, Mikay. Diba kaya gusto kong makawala? Tony, sa totoo lang naman, ang kailangan mong kasangga mo, mga gustong sumikat talaga. Yung gustong nandun sila sa TV. Pukay ng ina. Isa pa nagiging bobo na marami sinasabi sa akin buntis. Ikaw naman ang hirap mo rin papayatin nung panahon na yun. Ngayon naman, syempre ikaw naman buntis ka. Ako pa rin ulit. Ito, konting mo, parang hindi na ako mag-Morpheus. Tangina. Si Landon hindi nakakapag-Tagalog. Tangin ang buhay ko. Si Harvey malalaglag yung pustiso. Ano yan? Si Tyronia, bata. Lahat bata. O sino? Yung mga pinasikat ko rin, iniwanan din ako na pwede kong kasangga dito. Magsisiyan tayong lahat. Mahirap kasi Tony, baka kasi hindi lang masabi ni Mikay na napipilitan lang siya sa mga ganito sa mga TV. Ate, unang-una. Baka nahihiya lang siya kasi Mikay kailangan mo sabihin. Napipilitan Hindi ka ba napipilitan? Hindi ako napipilitan. Mukha kasi hindi mo gusto. Kasi hindi ka nag-aayos, hindi mo inaayos yung mga make-up mo, yung damit mo. Hindi ka ready pero pinagsabihan ka na lagi ka dapat ready. Lagi kasi ito yung issue sa'yo. So, ikaw yung nabibigyan ng opportunity na magkaroon ng baka hindi mo lang masabi, tinutulungan na kitang sabihin kay Tony, hindi ko gusto maging artist. O kung gusto mo, pakita mo. Na gusto mo talaga, magpabida ka talaga. Dapat lagi ka maganda. Sa totoo lang, hindi na right word yung maganda, Mikay Maayos yung punto ko. Kasi kung maganda, ibinigay na yan sa'yo ni Doc Yapi. Ibinigay na yan sa'yo ni Doc RFD. Yung maayos, yun yung punto ko. Kasi hindi naman sa buhay lagi tayong handa Presentable. Presentable ka. Hindi. May mga presentable kasi hindi mo kang fresh Baka fresh na lang. Ate, unang paguluhin. Fresh tignan. Nangyari na, totoo lang. Nangyari na. But baby daddy, Ate Tony is right. This is an eye-opener. You also, like if you want to work out this as a family, as a team, you need to study Tagalog. Because there's many opportunities that you're going to... Not just Showtime, like so many opportunities. And so that you can also write Tagalog songs. I cannot, like that kind of opportunities like you and Ate Mikay can have and Ate Tony and Kuya Vince. Me and Ate Papi were for like mother. I cannot be sexy after I give birth right away. Sana Mikay hindi na ito maging problema kung gusto mo talaga maging artist at ikaw yung
mahuhugot ka ng mahuhugot lagi ni Tony na may mga show, ikaw yung hinahanap. Nakaraan, ikaw ang hinanap talaga, Tony Gonzaga. Kita mo naman. Kailangan mo tanggapin na kailangan mong iwanan yung dating ikaw. Kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Uulitin ko, hindi talaga minsan komportable maging maganda. Ang hassle, kailangan mo maging handa. Kailangan ahead ka na if ever na biglang ganito, at least ready ako. Kasi alam mo kung bakit? Nagsisimula kasi yun sa pag-amahal sa sarili. Yun talaga yun. Self-love talaga nagsisimula. Pag mahal mo sarili mo, gusto mo lagi kang maayos tignan. Gusto mo, hindi lang din para sa mata ng ibang tao, para sa sarili mo. Alam mo yun, makaka-apekto na lang yun sa ibang tao. Hindi mo kailangan magkaroon ng bagong love life para lang putakin na maramdaman mo maganda ka o maayos ka. Baka tangin na ako maging partner mo, kinang-inan tong ganda sa TikTok nung ka-live ko, tangin na nakita ka sa ama ko, asim lang din pala. Hindi siya maasim na amoy pero gets mo yung point ko sa asim. Pasensya na po, hindi na po talaga ito mauulit. Tignan natin kung hindi na mauulit. Opo. Sorry po. Sorry ate. Sorry Landon. Sorry Vince. Sorry Tonya. Pasensya na po sa inyong lahat. Hindi na po talaga Still, oo, bad pa din ako sa'yo. Aray! Ate! Aray! Si ate! Huwag ka nang sumigaw-sigaw ng ganyan, bagay lang yan sa'yo, kulang pa yan. Makayos ka ng buhok mo para hindi ka sinasabinutan. Umalis siya. I don't know if this is a prank or what. No answer? Okay. Where's your seatbelt? Where's Mick now? I think she's really upset. Where is she? I don't think Mick will walk like this long. Look, right there. Up there. Yeah. That's her. Ah, that's her. Mick, saan mo punta? Go talk to her. She has a knife. I'm not touching her. She has a knife in her hand. There's a knife in her hand. Look. Ati, meet me. Ati, meet me. Come on, bro. No. Come on. No. Why? I know I made a mistake, but you're doing too much. This is for me. Where are you gonna go? I don't know. You guys should go. I'm worried about Ati Meek Meek. I don't understand why she wants to walk alone. It's so hot outside. This isn't the way you should handle it. I understand you're mad and they're doing too much. This is way better I know. than what they did. Listen, I understand This you're is way mad. better. Walking out. Just walking out. But come on, I can bro. just... I know I made a mistake. Yeah, it's okay. No, it's not okay. You made a mistake. The mistake I made, it's not okay. And I understand that. Okay, I so look. accepted what they're saying. Let's go back. Wait lang, hinahanap ko sila. Naglakad na sila malayo. Pagod ako. Binalikan ko yung kotse. Kasi nga, akala ko magpapapigil si Migis. May hawak na kutsilyo. Bakit? Hindi ko alam. May hawak siya parang kutsilyo na, ewan ko, parang yung pang-protect niya. Hindi ko alam kung ang tawag dun eh. Basta may hawak siya, tinahabol lang siya nila doon. Eh ako naman, binalikan ko yung kotse, tapos sinahabulin ko sila ngayon. Ang tagal lang na itong nasa harapan ko. Magalit ka, sabihin mo, bakit kayo naglakad ng malayo? Kaya nga eh, napipikon na rin ako eh. Pero di ma-emotion kasi siya eh. Hindi, okay lang yan. Wait lang. Hindi ka na naman sanay maging babae, gananin mo. I accept they're mad and all. But she didn't have to do that. You know that. Yeah, I know. Why? Because you know I'll just take it. I know. She's just like Papi. I know. Doing things to me that they know I can fight. I'm just saying she didn't have to do that. I know. Listen, how about this? I just have to go. We get in the car. No, I'm not getting in any car. I don't have a car. I know. Just you and me. I'm not getting any car. Just you and me, and we can go wherever you want. So come. You can go anywhere, Landon. You know that. You have a pregnant wife. We can't just leave you alone. You know that. Of course you can, Landon. You can. It's not safe. We have to. I've been walking around with this, you know. Yeah, that's not safe. It's safe. It's not. No one's going to touch me. I understand why you're mad. Cause I'm not they're mad. doing. I am hurt.
Because I know what I did wrong. But she didn't have to pull my hair. I told you, she's just like Papi. But Papi is way worse, of course, because Papi hurt me more than twice. Yeah. Ang sakit ng paa ko kakalakad. Yan! Artihan mo pa! At least, may kasya sa aking damit. Diba? 3rd trimester. May kasya nga sa yung damit. Mukha ka naman tanga sa showtime. Sa akin pa rin ang huling alaka. But you know, so this is going to be what? Oh, she's pregnant, so you should understand. Yeah. And you know, I can't do anything about it. I'm just saying, I know. I keep repeating myself. I know what I did wrong. Yeah. That's why they're mad. They're yelling. They're cursing me, saying things to me, and I'll just accept it. You shouldn't be like mad. What they said, life isn't supposed to be this hard. Yeah. I know. Listen, you should just calm down. Don't react. Don't react out of anger. Come on, Ate Meek. Meek, sumakay na kayo dito. Hindi kayo pwede naglalakad dyan. I know you're mad. Let's just get in the car. Halika na dito, Meek. Oo nga, halika We na. can take you there still. Come on, it's hot. O sige, asamahan kita dito. Papagal ako. Come on, Ate Meek, just get in the car. Okay, just let her walk and I will follow her. Okay. Yeah, at least we're with her. Yeah. She's walking. She's walking. Asa may banda? She already walked all the way home. We just walked over here. I walked with her, so she wasn't by herself. And she's saying you didn't have to do everything that you did. You only did it because you know she's not gonna do nothing back. No, I did what I have to do. She's not listening anymore. She needs a wake-up call. Wake-up pull. Yeah. Oo. Sabi mo na lang dyan, Vicente. Why is she running? Ano yung naarte mo? Ikaw nga nagkamali, Mikay. Ganunin mo. Why is she running? I don't know. Maybe she's gonna try to lock us out. There's no point of doing this, okay? I know you're mad. I know you're upset. Ate Meek. Please. Just talk to me. Please, no. Just talk I to me. can't talk to you right now because I am so pissed. I know. So, I please understand leave me you. alone. Listen, I understand you're pissed. Landon, I'm tired as leave me alone, please. Alright. What did she tell you? She said she's tired and she just wants to be left alone. I tried to talk to her, but she didn't want. So I just give her space. At least she's inside her room now. Yeah, at least she's home safe. She's upset, that's why. She's holding a knife? Yeah, like when she was walking, she's holding a knife. Right now? Right now, I'm not sure. Sorry din kung sinabunutan mo ako, kung sinaktan mo, pasensya ka. Hindi, para lang magising ka. Kaya ate, ako namihingi ng pasensya. Meron kasi kaming rule sa Toro family, yung sign of respect pagka nagkita-kita kayo. Beso, hi, appear, ganun. Etong si Mikmik, dinaanan lang si Ate Marie. Hindi ako nagsosorry doon kasi gusto ko magtanda ka talaga. Kaya nga ulit-ulit eh. Kaya nga sinasabi ko, gusto mo pa talaga to o hindi? Kasi dinidepensahan na kita kay Tony. Pero nung nasaksihan ko talaga mismo, alam mo naman na sabi ko, ayaw ko kasing nakikipagtalo ko kay Tony, sasabihin lang, pinagtatanggol kita. Tapos putang ina, inasaksihan ko, kagalit-galit. Oo nga, te. Kaya, imbis na si Tony na lang ang umano sa'yo, ako na. Oo na. Sorry na. Paulit-ulit na sorry. Para matapos na. Kaya nga ako yung humihingi ng pasensya na umabot ka sa ganung point. Wala naman sa akin yun eh, sa totoo lang eh. Ikaw, naglakad-lakad ka dyan sa ano, maitim ka na nga eh, ano ka pa. Nagpasulog ka pa, sayang yung gluta mo sa icon. Sorry, te. Sige na, wala na sa akin yun. Sige na. Magtanda ka, please lang, kailangan lang ng glamorosa. Nakakapagod maging Toro family member. Sobra yung pressure. Sobra yung expectations. Pero pag naiisip kong iwan sila, hindi ko magawa. Kasi hindi ako kupal. Alam kong gusto lang nila ako mapabuti. Hay, kailan kaya ako magkakajowa? Wala lang, natanong ko lang.
And lastly, nagulat din ako. Nag-upload ang best friend ko na si Anthony ng video na ang title ay Paalam sa Facebook page ni Jamie. At tulad ng sabi ko sa pagkaka-reshare ko ng video na to, malalim to at gusto ko dito ko i-explain. Kung gusto nyo mas maintindihan, panoorin nyo yung video na yan. At ang side ko naman dito ay ito. Totoo yun na nagkausap kami, parang gusto niya sumuko. Pinilit ko siya, sabi ko sa kanya, wag. Then sabi niya rin sa akin, hindi siya proud sa mga ginawa niya, sa mga na-post niya. Naiintindihan ko naman. Pilan lang sinabi na, gusto mo bes, ikaw na lang, tuloy mo na lang. Talaga, sabi ko sa kanya, hindi ko ayawan yan. Alam mo yon. Pero ilang beses kami nagkita, napupunta ako sa kanila. Comfortan kami, gano'n, chichikahan, catch up. Hanggang sa, yun na, siya na lang tong FB page ko. Kasi lagi ako nawawala ng Facebook page. Sabi niya, naniniwala ako, Beshi, na kaya mo pa yung ituloy-tuloy. Kasi ako, suko ako. Gusto ko magsimula ulit ng bago, mas na-excite ako. Ayoko na to kasi madungis na to. Parang gano'n yung tingin niya sa page. Naintindihan ko siya at ilang beses ko sinabi na, sige, dito lang sa akin para kung sakaling magbago isip mo. Pwede mong kunin anytime. Yan ang sinasabi ko dun kay Jamie. Baka magbago yung isip niyan, kunin na lang niya sa akin. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Pangalan ko na yun. Inaasar ko na siya. Ilang followers mo sa Facebook? Ganyan. Nagaganunan kami. Ginagawa namin biro. Hanggang sa, si Jamie noon, meron siyang meeting sa BGC. Parang mayroon ata siyang contract signing. Tapos, si Anthony, kasama doon, nag-aantay siya sa labas. So, ayun. Sabi ko kay Jowa, tara puntahan natin sila. Bukasan siya. Cute mo naman. Ha? Diba? Akala ko, bibeso ka eh. Si Jamie? Kapalit ng damit, gago naka-ano siya, naka-dress siya. May mga flower ba silang hawak? O wala? Kasi may nakita ko doon naka-dress pa na naka-flower eh. Wala. Actually, punta siya doon sa parang mall pa eh. Baka pagsarado Tara. siya. Punta natin siya. Tara. Yabang talaga na ito. Kasama kayo si Kuya ni Jamie. Ay. Yung friend ko. Hello po. Hello po. Mabilis yun naman. Sabi ko na kayo yung Jamie ng ano eh, ng harang ng ano eh, parking eh. Oo. Siya na si Jamie. Baka magalit naman yun. Jamie! Jamie! Yakat naman naman. Jamie! Jamie Bautista! Jamie! Wala naman naman. Nakadress ka daw kanina, Jamie. Nagpalata siya na siya. Ay, nakala mo meet and greet. Ang reply nila ay nasa BGC lang sila. So, ayun, palakad-lakad kami. Puro tawa, the usual. Lagi naman kami ganun eh. Gala-gala. Wala kaming matambayan na kapihan. Nakita namin, gimikan. Sige na nga, dito na tayo, kahit dito tayo nag-iinom. Laban na natin to. Sa taas. Hello. Akala ko chill dito. Naka-video na, alis na tayo. Patay yung music. Oo, hindi nakapag-usap. So, party! Oh my God, I'm so drunk! Ang sabi ko, Jamie, hatid niyo kami sa sasakyan. Ang hindi nila alam, may surprise ako sa kanila. So, kamusta naman? Saya. Wait lang. Thank you so much. May ganito? Oh my God. Sobra. Wait lang, kailangan... Kaya na kanina eh. Ang plastic mo lang. Ang plastic mo, tangin na mo. Hindi ka naman naiyak kanina. Sobrang nga yung ngiti mo. Saka masaya ako, pero pa maiiyak ako kanina. Ah, ito pala yung camera na yan? Oo, yan siya. Magpo. Tama to? Kung alagaan ko page ko, pero kung naalagaan mo yung pangarap ko, ko yung I love you, Benji. Naiyak nila ko. Ayun, naiyak ako. Naiyak ako. Tatawa ko kasi sinabi niya. Pinag-uusapan ko sinabi. Mag-iiyak ka sa party. Naiiyak. Naiiyak ko na talaga dito.
Yung pala nagkakahalin. Oo. Pero okay lang kasi mo nga naman. Pasensya na ako, Pabes. Pressure, kung takin mo, ingatan mo yan, oh. Yan, Bessie, fresh na, tangin na mo. FX3, gago. Next lang ba? Memory card ata kinuha ko na kasi parang sobra-sobra na mag-ato. Ay, babawin ko yung pamilya ko kasi wala nang memory card. Kasi gago, tangin na di mo alam. Vince, thank you, Vince. Sobra. Talaga kami yung pangarap mo. Ikaw din, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya niya, kasi talaga ako na kanya, hindi ko alam paano magsisimula. Sabi ko, naisip-isip ko, walang matahan. May camera naman kayo. Ako kasi yung moment namin before na si Anthony tsaka si Jamie kasi matanoyan sila ng utang na loob eh. Yung mga nagawa nila para sa akin, parang hindi ko siya makakalimutan. Kahit maraming mga times sa parang gusto namin bitawan yung bawat isa kasi parang sobrang busy na. Pero every time na nakikita kami, parang hindi siya restart ulit. Parang tuloy-tuloy lang. Alam mo, hindi kami isang taon hindi nagkasama. Naaalala ko dati, 2016, sila nandyan para sa akin. Nabash ako ng lahat, tinalikuran ako ng lahat, pero sila nandyan sila para sa akin. To comfort me at yakapin ako sa lahat ng mali kong desisyon, sa lahat ng mali kong mga actions, na mga, Diyos ko po, ng mga nakakahiya kong paglalasing, kung ano-ano, pag-self-harm, lahat sila yan. Hanggang sa maling tao ng pagjojowa na ilang beses na ako pinagsabihan, tigas-tigas ng ulo ko. Hanggang sa pakadami na panahon na nandiyan ako para sa kanila. May panahon din naman na gipit din kami sa pera kahit sila nun. Though, kaya naman sila kasi may mga trabaho ang kanilang mga magulang. Sila Anthony, sa Japan ng mga family members niya, ganun. Pero kasi gusto nila yung umaasa sila sa sarili nilang kakayahan na kaya nilang mag-produce sa sarili nilang bulsa. Kaya ang tingin nila sa sarili nila is hindi sila may pera. Kahit may sarili silang bayad lupa, hindi gusto nila sila on their own. So, naalala ko noon birthday ni Anthony. So, wala siyang handa. Hindi na ako maghahanda. Wala akong money, parang ganun. Tapos merong nakipag-deal sa akin. Nagagawa ko na isang video. Tapos yung parte ng pera na yun. Oh, ito, editan mo ako ng video. Alam mo yung ganun niya, yung tingin sa akin ni Anthony ng, ha? 50,000 to! Gano'n siya. Yung parang, so tatataron siya. Wala lang na, alala ko lang yung moment na yun. Pag nagla-light up yung mata talaga ni Anthony. Kasi content creator din siya. Parang very, ano yun eh, alam mo yun, yung spark nun hindi makakalimutan. Doon kami nun sa kwarto yun, naalala ko. Si Jamie, syempre, iyak. Grabe kasi sumuporta si Jamie. Talagang ano yan. Malaram mo yung motherhood sa kanya. Grabe ang support talaga niya sa lahat, sa pagmamahal, yung pasasalamat. Ramdam mo yun sa mga mata niya. Nangyari din na sobrang down din sila noon. Kasi si Anthony kasi mahilig siya sa music. Tapos, ang sumalo sa depression niya that time, yung mga kanta ni Billie Eilish. Tapos, wala akong masyadong pera noon. So, na-surprise ko siya noon ng Billie Eilish at ticket. Yun yung nasa isip niya na parang ganun daw yung nangyari. At lagi niya lang sinasabi sa ibang tao. Bago sila nag-trending ulit, kasi nagtitrend naman na sila noon kahit di pa nila ako kilala eh. Bago sila trending ulit na party si Tony Neto. Kaya minsan nasa videos nila ako, makikita niyo rin. Kasi binigyan ko siya ng iPhone noon. Tapos yun yung ginamit niya pang content nila, pang video nila, mas maayos na cam. Alam mo yun, pang skit nila ni Jamie. Kaya lagi yung sinasabi, Beshi, salamat. Dami niya nang nakilala tao. Dami niyang circle of friends na naikutan na nakikita ko nakasama niya. Parang empire. Pero thankful ako kasi in the end, nasa taas ka man, nasa baba ka man, gusto mo man mag-shift, gusto mo man magbagong buhay, o kung ano gusto mong gawin. Ako palagi yung pinipili. Ako palagi yung pinipili. Sige, sa'yo na to, ikaw magtuloy. Sa'yo ako pagkakatiwala yan. Kaya ganun yung pakiramdam ko na palagi ako maniniwala sa best friend ko. Palagi ako maniniwala sa kanila na kaya nila yan. Try din sila na magkaroon sila ng sinilang baby. Kasi kasal naman na sila. Kaya naman nila. Sobrang ganda din ang progress nila. Abangan nyo yan sa page nila. Bagaw, puta. Gusto ko lang i-share. Napakaganda ng friendship na meron ako. Kasi yan ang mga tutunan ko na super close talaga sa akin. Bilang na bilang, wala pa dito. Walang lalagpas pa dito sa isang kamay ko. Ang sabi ko talaga na akin, circle ko. Kahit anong bounce ko sa labas ay babalik ako sa bilog na yun. Sobrang thankful ako na may mga gano'n akong kaibigan. Oo, totoo yung sinasabi nila na pag nag-away kayo, pagsubok yan at nagpapatibay yun ng relasyon nyo bilang magkakaibigan. Pero mas naniniwala ako. Pero as you grow older, maganda din pala yung, oo, hindi perfect yung friendship.
na meron kayo, pero hindi kayo nag-aaway. Kasi iniingatan nila na magalit ka sa kanila. At ganun yung mga best friend ko na yan. Iniingatan nila na ma-offend ako, na magalit ako. Ako din ganun sa kanila. Maganda rin pala yung ganung friendship. Basta mahal na mahal ko kayo. At naniniwala ako na kayang-kaya mo yan. Diyos ko naman. Kayo pa ba ni Jamie? Kaya nga tayo may tattoo, di ba? Ayan o, A pala ko sa relasyon nila o. Ayan o, A plus J. Ako yung Tony sa gitna. So yun, mahal na mahal ko kayo. At sa mga nanonood ito, sana magkaroon din kayo ng friendship na katulad namin. Diyos ko po, mag-iisang dekada na kayo mag-best friend next year. Grabe, magti 10 years na ganun-ganun lang. Ano nararamdaman mo, Wa? Masaya ako syempre na nakatulong ka at sayang kasi yung pangarap kong ihintay. Eh matagal na kayo magkakasama eh. Kabisado mo na si Jumping at si Jamie. Kailangan talaga ng push nun eh. Alam mo kasi may bubuga pa yun eh. Sobra. Hindi ba siya naiiyak? Totoo yung sinabi talaga ni Jamie. Parang hindi ko alam kung alak ba to ano, pero feeling ko talaga walang alak to, maiiyak talaga ako. Di binasa ko yung letter kanina, hindi naman ako nakainom, naiyak ako eh. Di ba? Dapat hindi na kasi nga nag-anak ka ganyan siya, pero you know, yung catch up sa friend. Alam mo yung parang feeling ko parang isang pikit mo lang 9 years na. Kasi parang ganoon din kami, parang nagka-catch up, nasa Obli dati, tas 9 years na yun. 9 years na agad-agad. Basta parang naiyak pa din ako ngayon. Naluluha pa din ako. Gusto ko pa din umiyak. Okay lang ba? Naiyak pa din ako. Hindi kasi makita naman sabihin mo, diba? Sa lahat ng mga kaibigan, yung mga napaka down to earth na yung Jumbeng tsaka ni Jamie, alam mo yan. Oo naman, oo. Mga sobrang sumikat o ano. Hindi lang din kasi talaga stable ang pagiging content creator. Mahirap kasi talaga. Financial, emotional, mentally, hindi talaga. Wala talagang stable dyan. Kailangan talaga matibay. Tsaka may depression si Jumbeng, di ba? Wala lang. Parang ano, yung dahil ko sinasabi, di ba, yung parang feeling ko siya yung ano, yung mga boys ko yan, mga close ko yun sila, ano, yung mga lalaki, parang feeling ko yun yung di namin nabuong kapatid na lalaki. Oo. Na ano lang ako. Kasi alam ko yung si Jumbeng nahiya din siya, pero ano, tanggap lang ganun. Di naniniwala ko kaya nila yun. Na ano lang yung heart ko, masakit siya na, ano, na masaya na masakit at the same time. Nagigets kita. Ganun lang. Tapos parang ang layo na nila, parang ganun lang. Nasasad lang din ako kasi syempre kahit bukod kay Jumbeng, syempre diba, ang layo ni MG, ang layo na ni Mark, ang layo ni Jumbeng, tapos sila yung mga picture na titira sa ibang bansa, sila iwanan ako, parang ganun. Parang feeling ko ang layo-layo nilang lahat, ganun. Pero okay lang. Kasi parent din tayo eh. Pinili din naman din natin yan. Wala lang. Basta sad ako, na masaya, na halo-halo. Hindi ko na, ano, ko na alam. Pero alam ko alam ko mas malalim yung saya kasi nakatulong ka, di ba? Happy din ako sa 9 years. Alam mo yun? Kahit busy, nagagawa ng paraan. Nanulungkot lang ako kasi pag yung pangarap na isang tao hindi niya ipaglalaban. Nga gusto ko alam nila. Alam niya. Yan. Jumbeng tsaka ni Jamie, naniniwala ko sa kanila. Ang galing nga nila, pwet na nila. Siyempre kapapanganak mo pala. Hindi naman ako naiinggit. Eh sabi mo eh. Hindi, ang galing lang nila. Hindi naman ako, medyo naiinggit ako, pero hindi naman ngayong moment na to. Panira ka ng ano. Panira ka. Uy na tayo. Sige na, bilisan natin. Magantutan na tayo sa bahay. Oh? Yung ganyang itsura mo, matutulog ka. Yung ganito itsura ko, parang ayaw mong galawin. Yun eh. Nakadaster na nga ako. Kat ko ba? Ang matindi dyan, pag nag-keme tayo, umiyak na ano. Naalala mo lahat. Ano may mangyayari na ng gagawin? Ang layo na nila. Masabi ko sa'yo, ang layo mo din. Ano mag-gagawin? Ang pwede na Jamie. Ang pwede na Jamie. Ang layo na nilang lahat. Tapos sabi ko, layo na nila. Sabi ko sa akin, ako malapit na. Ako malapit na eh. Ay nako. Tara na. Sinira mo yung mundo. Gusto ko pang kumiyak eh. Sinira eh. Kasi pinapalabas yung ang gitera ako. Tara na.
hindi ka nag-asara ni Mami Oni. Ayan kasi, pinabash niya siya. Hindi na tuloy siya nakipag-away sa akin. Namiss ko tuloy yung pardaluda namin ng best friend ko. Comment kayo kung gusto niyo mag-asaran kami ni Mami Oni. Next Saturday. Bakla!